Purihin ka sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Magandang umaga sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Ngayon pong umaga ay makapakinig po tayong muli ng salita ng Diyos at nawa ang bawat isa ay handa na ang puso na pakinggan ang salita ng Panginoon. At ngayong umaga ay dadalhin ko po kayo sa aklat ng mga gawa, chapter 27, verse 13 hanggang 38. At bago pang lahat, tayo muna ay manalangin. Aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon pong ito, Panginoon, na binigyan mo kami, Panginoon, ng araw upang ang iyong mga salita ay maihayag muli, Panginoon, at upang malaman namin ang mga katotohanan na dapat naming matutunan buhat sa iyong mga salita. Panginoon, ikaw po ang nakakakita ng aming mga puso, ng aming isipan, ng aming mga ginagawa, ng aming mga sinasabi na hindi nagdulot ng kaluguran sa iyo. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Linisin niyo kami sa aming mga kasalanan at karumihan. At maraming salamat, Panginoon, na ikaw na aming Diyos ay mapagpatawad. Salamat po sa kapatawaran, O Diyos. At sa umaga po ito, hinihiling ko po ang patnubay ng banal na Espiritu na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay at siya po ang tunay na mamumuna sa umagang ito, Panginoon, at ikaw ang mataas at ako ang maibaba, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng bugtong ng anak na si Jesucristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Gaya ng sinabi ko, doon sa aklat ng mga gawa, chapter 27, verse 13 hanggang 38, hindi ko na babasahin ang buong teksto dahil mahaba. Kukunin ko na lang yung mga bahagi na aking bibigyan ng puntos sa mga salitang ito. At ang bahaging ito ay pinamagatan kong decision with knowledge. Doon ko po kinuha ito sa verse 21 nang magsalita si Pablo na kung nakinig sana kayo sa akin, hindi natin daranasin ang mga ito. Decision with knowledge. Dahil si Pablo, mayroon ng kaalaman, may skill siya, meron siyang alam dahil siya ay anak ng Diyos, nagpakahayag sa kanya ang Diyos, kaya napili niya magsalita ng ganun. Pero hindi siya pinakinggan, kaya ang nangyayari, nakaranas nga sila ng matinding bagyo sa dagat. Parang tayo, kailan lang, may naranasan tayong bagyo ng buhay, literal na bagyo. Sunod-sunod nangyayari ng ating mga kababayan ay nakaranas sa lugar ng Marikina na kita natin sa balita na bubong na lang ang nakita sa kanilang bahay, puro tubig. Sa Albay naman, bubong din ang nakita, puro lahar ang kanilang bahay na puno ng lahar. Dito sa Quezon Province, ang mga pananim nila, ang kabuhayan sa Cavite, sa Laguna, nakaranas sila ng literal na bagyo. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi ganon ang dinanas natin. Pero ganon pa man, meron tayong magagawa para sa kanila ang patuloy silang ipanalangin sa Panginoon. Sa ating din pong buhay, meron din pong hindi man bagyo na literal, may bagyo ng problemang nangyayari. Maaaring itong nasa tahanan, maaaring nasa trabaho, maaaring kabuhayan mo, maaaring relasyon ng magkapatid, relasyon ng tahanan, maaaring mangyayari ito. So sa buhay po ni Pablo, nung sumakay na po sila sa barko at naglayag na sila, doon po nila naranasan ang matinding bagyong ito. Kaya sa kanya pong desisyon, makita po natin na mayroong magandang nangyayari. Merong magandang resulta, had a good result. Meron ito.
Dahil nung mangyari yun, sa kanila, nakaranas sila ng bagyo, matinding bagyo talaga na naabutan sila sa dagat. Ang mga kasama niya, lahat po sila ay nawala na ng pag-asa. Sila po ay nawala na silang pag-asa na maligtas. Marahil yung mga panahon na yun ay naranasan din ni Pablo ang matakot. Di ba kung magkaroon tayo ng matinding problema sa buhay sa unang bugso, parang nakaramdam ka ng takot. Pero hindi magtatagal yun kung ikaw ay nananalig sa Diyos. Marahil yun ang naramdaman ni Pablo kasi sinabi ng anghel sa kanya. Sa verse 24, ang sinabi ng anghel sa kanya na ipinadala ng Diyos ang mensahe na huwag kang matakot. Dahil hindi dapat matakot si Pablo, dahil dapat makarating si Pablo sa Roma. Dahil yun talaga ang dahilan kung bakit siya nasakay ng barkong na yun. Dahil nakaranas sila ng bagyo sa dagat, halos mawasak na ang barko na sinasakyan. Dumating ang mensahe ng Panginoon sa pamagitan ng anghel na sinabi kay Pablo sa verse 24, huwag kang matakot dahil alang-alang sa iyo ay ililigtas ang mga kasama mo. Number 1, don't be afraid. Yun po ang dapat nating malaman, anuman ang problema, anuman ang bagyo sa buhay na meron tayo o mga kasama natin na meron mga problema na humantong na sa puot, sa galit, na naging sanhi na magkasala na sila. Don't be afraid. Ang Panginoon ang kikilos, ikaw gagamitin ka, Kristiyano, na mangusap sa taong yun, na kailangan na kausapin siya, na huwag siya dapat matakot anuman ang mangyari. Dahil ang Diyos mismo ang nagsasabi na hindi tayo niya iiwanan ni pabayaan. Kaya hindi ka dapat matakot anuman ang problema na meron ka, katulad ng naranasan ni Pablo. Ano ang sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng mga awit? Buksan po natin, kung meron po kayong mga Biblia, buksan niyo po sa aklat ng awit 49 verse 5. Ito po ang sinabi, hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit na naglilipana ang mga kaaway. So, ano man ang dahilan ng naging bagyo sa buhay natin, hindi tayo dapat matakot dahil ang Panginoon andyan lang para tayo abutin, katulad ng ginawa ni Pablo na ipinadala ang anghel para sabihin sa kanya, huwag matakot. Hindi tayo matakot dahil ang Diyos nangako, marami siyang pangako sa kanyang mga salita. Kung ating itong tuklasin, kung ating itong pagbulay-bulayan, naroon po ang mga pangako ng Diyos na hindi tayo dapat matakot sa panahon ng panganib. Kahit pa naglipana, ang sabi ng salita ng Diyos, kahit pa naglipana ang mga kaaway, don't be afraid. Don't be afraid. Glory to God. At ang number 2, doon po sa verse 25, sinabi ulit ng anghel kay Pablo, tibayan mo ang iyong loob. Be strong. Be strong sa mga nangyayari sa buhay. Bakit sinabi ng anghel ito? Kailangan ni Pablo na magpakatibay dahil kailangan siya ng mga taong ito na lupaipay na ang buhay. Kailangan siya nito dahil nawala na sila ng pag-asa. Tanging si Pablo lang ang may pananalig sa Panginoon, sumasamba sa Diyos. Kaya pinalakas siya ng anghel na magpakatibay ka. Tibayan mo ang iyong loob. Be strong. Yun po ang mensahe ng anghel kay Pablo ng panahon na yun. Doon sa aklat ng Joshua 1:7a, noong si Moises na ay papalitan ni Joshua, dahil nga si Moises na ay matanda na siya at talagang si Joshua ang nakalaan para pangunahan ang bansang Israel. Marahil si Joshua sa mga sandaling yun ay nagkaroon siya ng maraming kaisipan. Naano niya na sa hukbo na ito, malaking hukbo ang kanyang pangunahan, na ang mga Israelita din ay
ay hindi maganda yung ibang mga ginagawa nila. So parang si Joshua, maring nagkaroon din siya ng pangamba sa kanyang buhay. Ano ang sinabi sa talatang Joshua 1:7-8? Sinabi sa kanya na magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Yun po ang mensahe ni Joshua sa mga sandaling iyon. At ganun din ang sinabi ng anghel kay Pablo, na magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob. Be strong, kasi kailangan si Pablo ng mga taong ito para matulungan ang mga taong ito. Ano po ang connection nito sa ating buhay? So bilang mananampalataya, nangungusap din ang Diyos sa ating buhay na makatulong tayo sa mga taong meron pong binagyo na ang kanilang mga buhay. Paano po tayo makakatulong? Halimbawa, ibabahagi ko lang yung akin pong nakakwentuhan na nangyari sa kanyang buhay dahil ito ay kinuwento niya sa akin at pinakinggan ko siya. Dahil siguro sa tindi ng problema ng pamilya, dahil sa pandemic na naranasan ng mga tao, may mga tao na mahina ang loob, maaaring hindi na nila nakayanan ang mga nangyayari sa kanilang buhay. At nung lumabas siya sa tahanan nila, nakita niya ang kapitbahay niya na nagbigti doon sa labas sa puno ng kahoy. Nung makita niya ito, na-shock siya. Hindi siya makakaliwala kasi nakita siya, parang natakot siya. So, ang kaibigan kong ito, dinala siya sa hospital. Nung dinala siya sa hospital, ang findings sa kanya ng doktor, panic attack. So, ang panic attack, nanginginig, natatakot, pinapawisan, at lalo na kung maalala yung nakita, bumabalik yung panginginig. Hindi maganda ang naging karanasan niya. Kaya nung mag-usap kami, sabi ko sa kanya, magpakatatag ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. So, kinausap ko siya ng kinausap tungkol dito. Kasi sa tuwing maalala niya, ang nakita niya, nanginginig siya bigla at para siyang nag-iiba ang kanyang sarili. Natruma siya sa kanyang nakita. So, di ba, yung mga taong matutulungan mo sa paraan na nais ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon, na makita mo na ganyan na ang nangyari sa kanilang buhay. Di po ba nakakaawa na nakaranas sila, kagagawan lang ng tao ay nakaranas sila ng panic attack na hindi naging magandang resulta sa kanilang buhay mismo. At hanggang ngayon, kahit maalala niya, nanginginig ang kanyang katawan, nagkaroon ng siyang trauma. Kaya patuloy ko siyang ipinapanalangin na lubusan siyang gumaling sa kanya pong nararanasan. Be strong, kailangan natin magpakatatag. Ano man ang dinanas po natin, lalo na yung mga sitwasyon natin na pinagdaanan dahil sa nagbago na ang ating panahon sa ngayon, kailangan nating magpakatatag. Be strong. Kung meron kang mga pinagdaanan na mabigat na bagyo sa buhay, be strong. Katulad ng sinabi ng anghel kay Pablo. Maraming pong salamat sa Diyos na tunay na inaabot niya ang pangangailangan ni Pablo sa panahong iyon na ang anghel mismo ay nagsasalita. Ganon din sa ating buhay at sa mga taong nangangailangan ng ating tulong, paano sila mapapalakas, paano sila maging matibay at gumaling na tuluyan sa kanilang pinagdadaanan. Nakahanda po ba tayong gawin yun? Bilang mga mananampalataya, may bahagi po tayong tumulong, hindi lang sa ating sariling kapakanan, sa sariling pamilya. Lahat ay pakialaman na natin yun dahil tayo yung may posibilidad na makatulong sa kanila. Be strong. At ang number 3, doon po sa talatang 30 hanggang 32, ang sinabi po dito, ang hindi mananatili ay hindi maliligtas.
ang sitwasyon kong ito, dahil sa tagunan nila doon sa gitna ng karagatan, wala na silang makita na araw o bituin hanggang sa napadpad sila sa isang lugar na aninag nila ang magandang lugar. Kaya ang ginawa ng mga marinero, sinukat yung lalim ng dagat hanggang sa nasukat na nila ito. So, abot na nila na nasa mababaw na sila. Kaya, ang binabalak ng mga marinerong ito ay nais nilang tumakas. Kaya nagsalita si Pablo sa kapitan, kung hindi sila mananatili, hindi sila maliligtas. Ganon din sa ating buhay pananampalataya. Sa mga sitwasyon ng buhay, sa mga dumaan sa mga bagyo ng buhay, kung hindi po tayo mananatili sa kalooban ng Panginoon, hindi po tayo makinig ng payo ng mga anak ng Diyos, maaaring ito ay mga kapatid sa pananampalataya, kung hindi po natin pakinggan ito, hindi rin po tayo maliligtas. Kailangan po nating makinig. Kasi kung hindi mo pansinin ang katotohanan, ang salita ng Diyos, maaari pong ikakaligtas natin ito. Kahit gaano makaganda ang sinabi ng iyong narinig, ang katotohanan, kung hindi mo ito pakinggan, kung hindi mo ito sundin, ikaw rin ang mapapahamak. Basahin po natin, tingnan po natin yung aklat ng Juan, yung panalangin ito ni Jesus Christ sa mga alagad, sa John 17 verse 12, ito po ang kanyang panalangin. Atin po tungayan ang aklat ng Juan chapter 17. Ang sabi niya dito, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalan na ibinigay mo sa akin. Pinangangalagaan ko sila at walang nakapahamak sa kanila maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan. So malinaw po ang sinabi ng salita ng Diyos na inaalagaan po tayo ng Diyos. Iniingatan po niya tayo sa kanyang kapangyarihan. Nandoon po kanyang pangangalaga sa atin habang kasama po ni Jesus Christ ang mga alagad. Kanya po itong pinangangalagaan. Ganon din po tayo, pinangangalagaan din po tayo ng Diyos. Pero kung hindi tayo makikinig sa kanyang salita, tayo na rin ang humanap ng ating kapahamakan. Tayo na rin ang nagbigay ng desisyon kung ano ang pinili mong maging ikaw. Isa pong kwento na aking uli na ikukwento sa inyo. Ito'y kapitbahay ko. Ang magulang na ito, ang babae nito, galing po ito sa stroke. So, kagagaling lang niya galing sa stroke. Meron siyang anak na nagtakbang magpakamatay, nagbigti din ang anak niyang ito. Dahil sa naagapan nila, tinakbo nila sa ospital at ito'y nabuhay at nakauwi ding ligtas sa kanilang tahanan. Nitong pangalawang pagkakataon, lumapit sa akin ang kanyang ina na isama ko sa panalangin kasi natatakot na siya dahil hindi na pumasok uli ang kanyang anak sa trabaho, nasa loob ng kwarto, nagkukulong lang siya. Natakot yung ina na magbigti muli kasi nga ginawa na niya ito uli. Ang ina hindi mapakali, galing lang din siya sa stroke. Kaya sabi ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, kausapin mo siyang mabuti. Kausapin mo siya na huwag niyang ulitin yun. Dahil ang buhay natin hindi naman talaga sa atin yun. So, gano'n na ang ginawa ng kaibigan ko ito. Kapitbahay ko ito na ganun ang mangyayari kapag hindi tayo makinig kung ano yung tama, mapapahamak din tayo. Sa mga buhay natin, kung meron man tayong alam,
sa iba, sa ating mga kaibigan din, makakatulong tayo na maipaliwanag sa kanila yung tama at hindi yung mali ang tatahakin nila. Dahil ang sinabi ng salita ng Diyos, ikaw na ang humanap ng iyong kapahamakan kapag hindi ka makinig sa salita ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon dahil po sa ginawa ni Pablo, malaking bagay po yun na sa ating buhay ay matuto tayong makinig kung ano yung tama. Purihin po ang Panginoon at ang pang-apat. At dito na po ako magtatapos sa akin pong ibahagi sa umagang ito. Doon sa talatang 33 hanggang 36, ito na yung nangyari sa kanila na dahil nga sa pinagdaanan nila ng matinding bagyo, sila ay nawalan na ng pag-asa at sila ay hindi na kumakain ng ilang araw, halos 2 linggo ang inabot sa kanila. Lupaybay na ang mga taong ito. Kaya ang ginawa ni Pablo, hinimok niya ang mga taong ito na kumain para lumakas at maligtas. So, hinimok niya. Ibig sabihin, determinado si Pablo na magtagumpay. So, number 4, determined to succeed. Determined to succeed. So, determinado si Pablo na maligtas ang mga tao ito at magtagumpay sila. Kaya ang ginawa niya, hinimok niya ito para kumain, lumakas at maligtas. Bakit kailangan ng mga tao ito na maligtas? Dahil sila ay nanggagaling sa isang pangyayari na binagyo sila sa kalagitnaan ng dagat at ang nangyari sa kanila ay lupay-pay na silang lahat. Kaya si Pablo ay hinimok niya itong kumain para lumakas at maligtas. Sa atin pong mga buhay, sa mga taong nakaranas ng ganito, maging sa personal po nating buhay, kung mayroon man tayong pinagdaanan, magpapalakas din tayo, kumain din tayo. Anong kakainin natin? Salita ng Diyos, dahil ito yung magbibigay sa atin ng lakas para tayo ay magtagumpay. Di ba ang sabi nga ng salita ng Diyos, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita namumutawi sa bibig ng Diyos. Ito din yung gawin natin. Ito yung makakatulong sa ating kapwa na patuloy natin himukin sila. Himukin na lumakas, himukin na makakain ng salita ng Diyos, manalangin, at himukin sila na magpakatatag din para sila ay maligtas. Ano ang sinabi ng salita ng Diyos sa aklat ng sa aklat ng Judas 1:22? Ito po yung sinabi ng Judas 1:22. Kawaan ninyo ang mga nag-alinlangan. So, tayo yun ang magkakatulong sa kanila, yung mga tao na lupay-pay na, nag-alinlangan na, wala na silang lakas, wala na silang kaya na gawin. Tayo yun na may alam. Tayo yung nang maghimok sa kanila katulad ng ginawa ni Pablo upang sila ay lumakas ang kanilang pananampalataya, lumakas ang kanilang pananalig sa Panginoon. Himukin din natin sila na manalangin, magbasa ng salita ng Diyos upang magtagumpay sila sa buhay. Isa pang sinabi ng salita ng Diyos doon sa aklat ng Pangalawang Pedro, sa chapter 3, verse 15a, ang sabi rito, isipin na lang ninyo kaya nagtimpi ang Panginoon upang kayo ay bigyan ng pagkakataon na maligtas. So,
Isipin natin yun, di ba? Ang Panginoon nag-impi pa para sa atin, para mabigyan tayo ng pagkakataon na maligtas. Di ba ganun ang ginawa ni Pablo, kaya gusto niya magtagumpay? Kaya hinimok niya ang mga tao na kumain. Kung tutuusin niya, hindi naman trabaho ni Pablo yun, di ba? Kasi ang layunin lang kung bakit siya nakasakay sa barko, kailangan niyang makarating sa Roma. Pero hindi ang sarili niyang kapakanan ang kanyang iniintindi. Inuunawa niya ang mga kalagayan ng mga taong kasama niya sa barko. Kasi siya lang yung tanging may pananalig. Siya lang yung may pag-asa sa Panginoon. Kaya hinimok niya ito para kumain lumakas. At determinado si Pablo. Determined to succeed. Yun po ang nais ni Pablo. Kaya naging maganda ang resulta ng kanya pong paglalaya, bagamat inabot po sila ng bagyo. Sa desisyon po ni Pablo, naging maganda po ang kahinatnan ng mga pangyayari nila sa buhay. Ganon din tayo sa ating mga buhay. Dapat magtagumpay tayo, dapat himukin din po natin ang mga tao alam natin na naglupay-pay na. Kung meron kang alam na may naglupay-pay na, himukin natin na sila ay lumakas, sila ay kumain ng salita ng Diyos. Himukin po natin ang mga taong ito para magtagumpay sa buhay. Katulad ni Pablo, hindi po siya tumitigil sa paggawa ng tulong kabutihan sa kanyang kapwa. Kaya salamat po sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Nawa, meron po kayong napulot na mensahe na maaring nangyayari sa ating pamilya, maaring nangyayari sa ating kapitbahay, maaring nangyayari sa trabaho, dahil nga sa panahon ngayon ay maraming tao na hindi alam ang gagawin. So tayong mga anak ng Diyos, ang posibilidad na makakatulong sa kanila. Nawa, makatulong po tayo sa ating kapwa. Hindi lamang sa ating sariling kapakanan ng ating gagawin, kundi maging sa ating kapaligiran na may nangyayari na hindi maganda, na bagyo ng buhay. Kung paano si Pablo ay nakaranas ng bagyo sa dagat, tayo din ay pwedeng makaranas ng bagyo ng buhay, hindi man sa atin ito, sa mga taong ating nakikita, hindi po tayo pwedeng magbulag-bulagan. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito, nawa makatulong po ito sa atin at sa mga taong nangangailangan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Sa karanasan po ni Pablo, Panginoon, doon po sa gitna ng karagatan na inabot po siya ng bagyo. Subalit nandun ka, Panginoon, nagbigay sa kanya ng pag-asa dahil ang iyong anghel ay ipinadala, Panginoon, upang ipaabot kay Pablo na huwag siyang matakot. Don't be afraid. Be strong. Hallelujah, ang manatili ay maligtas. Hallelujah. At ang sinabi, Panginoon, ng mga salita mo, Diyos, na himukin po namin ang mga nanglupay-pay na determined to succeed po, Panginoon. Kaya po, Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Nawa, meron po kaming napulot na aral, Panginoon, buhat sa iyong mga salita. At patuloy nawa kami na magbubulay-bulay at mag-aral sa iyong mga salita. Dahil ito po, Panginoon, ang magiging tagumpay ng aming buhay dakilang Diyos. Ang patuloy na sumunod sa iyong kalooban, ang patuloy na sundin ang mga sinasabi mo sa iyong mga salita. Purihin ka sa umagang ito, Panginoon, at sa iyo po. Ibinabalik po, Diyos, ang lahat ng papuri, masasalamat sa pangalan ng bugtong mong anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.